Isang magandang araw po sa inyo pong lahat. Ayan, tuturuan ko po kayo kung paano po magtansi ng sili, kung paano po siya mapatitiba yung kanyang mga puno para po hindi po siya mabuwal sa hangin. Ayan po, kinabitan ko po siya ng tansi. Ayan po yung kanyang sample. Ayan po, nakaipa-ikutin po siya. Nilagyan ko po siya ng tansi. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa po yan. Para po yung inyo pong sili ay mapanatili nyo pong matatag sa hangin. Ayan po, at kung paano po makamimenos sa paglalagay po ng tansi at kung paano po magandang paraan sa paglalagay po ng tansi dyan po sa ating sili. Ayan po. Ibabahagi ko po sa inyo yung aking pong konting natuklasan sa paghahalaman. Ayan po. Iano ko po sa inyo, i-demonstrate ko po sa inyo kung paano po ginagawa po yan. Ayan po, yan. Makita nyo naman po kung paano po natin mapatatatag yan. Ayan, isurukuyan na po tayo, nagkakabit po ng bukawi. At ang purpose ko po dyan, kaya po bukawi po yung aking pong nilalagay, ay may nakasalit po siyang patola. Kaya po pagkataon po, pagka po yan po ay lumaki na yung aking patola, nakaabang na po sa balag yan. Yan, pansinin nyo po, mayroon po siyang nakabalag. Kaya po siya nilalagyan po ng pabalag. Kung hindi man po nyo, yan po hindi nyo po babalagan, pwede pong kalahatiin nyo lang po yung tulos na yan. At tsaka nyo lang po siya tatansian, pwede na po yun. Kung hindi nyo po haluan po ng ibang halaman. Kasi po dito po sa amin, sa Bulacan, gumagawa po kami ng paraan para po masulit po yung amin pong lupa. Ayan, hinahaluan po namin po siya ng patola. Kung di man po ampalaya, mas maganda po dyan ampalaya. Ayan po, sa sili. Mas maganda po sana pang salit po dyan ampalaya. Kaso naman po yung akin pong tubig, yung akin naman pong lupa ay medyo tubigin. Kaya po ang naisip ko po ay patola na lang para po hindi po siya masyadong natutubig. Ayan, tuturuan ko po kayo kung paano po ang magandang pamamaraan sa pagtatali po ng siling panigang o kahit na anong sili po. Siling panigang, siling dahunan. Ayan, kasalukuyan po kaming nagtatansi po ng sili. Ayan, i-demonstrate ko po sa inyo kung paano po namin yan ginagawa. Po, ayan, bibili po kayo ng tansi po. Okay na ba? Ayan po, una po, bibili po kayo ng tansi na ganito. Ayan, leting po yan, leting. Kahit naman po anong leting, pwede po. Ayan, tigwa 105 po ang isa po na to, 1 kilo. Ayan, muna po, tatalian muna po natin siya dito po sa baba. Ayan, sa baba po yan. Ayan, tatalian naman po natin sa baba. At babatakin po natin po siya. Ayan, babatakin po natin siya. Ayan. Una po, sa baba po yan. Ayan, medyo babatakin lang niyo po siya ng bahagya para po siya ay tumibay. Ayan po, ayan. Ayan. Push mo muna. Kinakailangan po kasi, kinakailangan po kasi, ito po yan, nakita niyo po yung paglalagay po ng tansi na yan, itatapat niyo po rito sa, malapit po sa puno na to. Para po pagka po siya binuhol nyo, hindi po siya masasaktan. Mismong tapat po na to. Ayan, nakita nyo naman po yung aking tansi. Kung mapapansin nyo po, ayan, ayan po siya. Ganyan po siyang kataas. Mula po dito sa puno. Ayan. Okay, susunod naman po. Ayan po, mga kalahating metro mula po dito. Kung ano po ang gusto nyo taas, kung mababa lang, pero mas maganda po mga kalahating metro. O may pong kalahating metro. Para po yung pagtaas niya, maganyan po siya abuting mataas para po siya meron po siyang nakasuporta. Kaya po dito po siya natin tatalian. Yan. Dito natin siya tatalian. Yan. Saka po natin siya uli kakadkad po papunta ron uli sa dulo. Okay, pons. Yan, susunod naman po, kakabit naman po natin po ito. Yan.
Dito naman po natin siya uumpisan sa taas. O kahit sa baba para po, o kahit dito, o kahit sa baba, kahit sa taas, pwede po yan mga ka-farmers. Dito po natin pangagalingin sa tulos. Yan. Yan, panoorin nyo po mabubuti para po makakita nyo po. Yan po, kakakyat po natin siyang paganyan. Ano, ilapit mo rin yung bahagya para makakita nila. Yan. Yan, nakakita nyo po yan. Yan. Pagka po naman yan po, susuot nyo po dito yan sa ilalim. Yan, susuot nyo po sa ilalim. Yan po yung tanse. Susuot nyo po sa ilalim. Uhulihin nyo po yung puno po ng sili. Pagka po nahuli nyo na po yung puno ng sili, okay na po yun. Ayan po, tingnan nyo naman, matatag po siya. Wala po siyang kagalaw-galaw. Ayan, pasin ilapit mo gari. Ayan, wala po siyang kagalaw-galaw. Ayan po. Ayan, may gumalaw man po siya. May gumalaw man po siya. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan pa po isa. Ayan, hulihin nyo lang po siya. Ayan. Ayan, tatalihan nyo po siya. Ayan, nahuli nyo na po yung puno. Ayan, nakahuli na po siya. Matatag na po sa hangin yun. Ayan. Ayan po mga kasili. Ayan po maganda pong diskarte para po sa pagkakabit po ng tanse. Ayan po, para po siya ay maganda po yung kanyang, hindi po matibay po siya sa hangin. Ayan, nuhuli niyo po siya. Ayan, makikita niyo naman po. Tingnan niyo po yan. Ayan po. Talaga pong nakatali po siya sa gitna. Nakapix po siya sa gitna. Ayan. Para po siya ay ingatan nyo rin nga po pala yung kanyang mga isbong para po hindi po siya masira. At para po siya mag-usbong na maganda. Ayan mga ka-farmers. Hindi siya pang gari. Oh, ayan po. Resulta mga ka-farmers, mga kasili, ayan po ang resulta. Tingnan nyo po, humahangin po siya, matatag po siya sa hangin. Ayan po, ayan o. Ayan, matatag po siya sa hangin. Kahit po siya humangin, hindi po siya masyadong, naglalaro lang po siya, hindi po siya masyadong gumagalaw. Ayan o, ayan po, tingnan nyo po. Nakapix po siya talaga. O. Hindi po siya masyadong, pagka po siya gumanon, hihigpit po siya. Ayan. Yan po. Sana po naibigan nyo po yung aking pong konting naibahagi po sa inyo. Hanggang sa susunod na lang pong uling video. Maraming salamat po. Ang inyo pong Roderick Viola. Mabuhay po kayo ka-farmers. Maraming salamat po.